Kawawa. Ito mga kababayan, yung isa kong itatopic ngayon ay mga kababayan, ito po. No? Baka magulat kayo, Kent, ang layo naman sa topic mo niyan. Hindi to kasali sa issue ngayon, pero ito po yung trending ngayon. Ano yan, Kent? Nako, mga kababayan, si Kulaong nakulong na rin. Si Francis Leo Marcos nakulong na naman, umiiyak. Mga kababayan, ito Francis Leo Marcos. Kakalampagin ko na ang National Bureau of Investigation, pati na ang CIDG. Kakalampagin daw niya. Oo, kakalampagin ko na yan. Magtatatawag na ko. Bukas, kakalampagin ko na ang National Bureau of Investigation, pati na ang CIDG. Oo, kakalampagin ko na yan. Bukas daw, kakalampagin niya raw. Ito, kumain siya. Kumain siya, mga kababayan. Pakinggan natin na ito. Kumain. Ito. Ayan. Nagsiserve. Nag-serve. Warrant pala. Ito. Ito muna tayo sa yung hindi pa siya tawag dito, hindi pa siya na-aresto. Ito na, mga kababayan, ito na pala siya. Wait lang. Ano kasi naputol eh. Ito yon mga kababayan. Ito. Pakinggan nyo si Kulaong. I-sasave lang ko lang yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Sino may sabi? Huwag daw maniwala. Sino? Sino nagsabi? Huwag daw maniwala. Magpapaniwala ka naman doon. Huwag maniwala daw. Sinasabi abogado ko eh. Piskal pala. Demanda mo. Hayaan mo sila. Bahala sila doon. Basta bahala yung mga abogado kung gumalaw. As simple as that. Bahala daw. Malay ko. Last Supper. Hindi, wala. Nandun na, nag-file na lang ng memorandum. Sabi niya, wala ka ng hearing, sabi sa akin. Wala daw Anak daw ni Marcos yan eh, mukhang kabayo. Wala akong hearing. Sino paniniwalaan natin? Si Poblador? Yung abogado natin? O sila? Ayan na, hindi naniwala. Sila lang ang may hearing. Tapos, syempre, natatakot sila na baka lutangan ko, na baka gawin ko yung ginawa nila sa akin, na baka lutangan ko sila. Di ba, nung nakaraan ako may hearing, wala naman sila, di ba? Tapos nagpadala sila ng bash sa akin, ng haras. Natatakot sila na baka gawin ko the same. Kaya, syempre, nagtawag. Papaniwala ka naman doon, wala yun. Papaniwala daw. Ha? Wala. Wala. Viewers niya. Ano yung mga kabaksik natin? Ginago lang niya yung mga viewers niya. Ginago lang. Kaya nasa fiscal pa lang yung Wala yun. Ginago lang niya yung mga viewers niya. Kaya mo, sila naman nagsasuffer, hindi naman tayo. The Last Supper na pala. Di ba? Ganon sila kawalang yan. Ganon lang. Okay, nakalive ba? Oo, nakalive ako. Sige na, bye-bye. Naka-live ka ba? Nagpaalam na nga, may pinaalam. Ito na. This morning, sir. What? I-sasave lang ko lang yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Pinatay ang live. Wag kang magpaniwala dun. Kasi takot yan sila sa atin. Sabi ganun. Pinatay ang live. Ayun yung pulis, oh.
na isi-serve ulam. Ah, warrant pala. I-serve lang po namin yung warrant. Ayan na. Oh, ano ka ngayon, kulaong? Ito po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos. Okay. Hindi makalunok. Para sa dyan. Warrant daw, basahin daw. Ayaw po basahan ko pa ng sir. Okay lang iba ng Si Casper o namutla. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba Si Casper na mutla. Alias Francis Leo Marcos? Kayo ay aming ina-arresto sa bisa ng warrant o arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust fixation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang managing sir, inis, o magwat sa walang tigo, o ano man ang inyong sabihin ay maaaring nagawang pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at kumuha ng kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakaluban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po ay may karapatan kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at maano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan, ay pagkakaluban po kayo ng libre din po ng gobyerno, ng doktor na susuri po sa inyo. Ito po, naiintindihan. So ayun mga kababayan, napanood nyo naman po yan, di ba? So dito tayo, nung nasa Napolcom na sila. Ito na mga kababayan, nung nasa Napolcom na sila. Ito. Mga kababayan. Ito na, umiyak si Kulaong. At sa pamilya ko, Oh, at lalong, ito. at sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Lalabas din. Ang baho mo, inayupak ka. Okay, no problem. Ang baho mo. Harapin ko yan. Naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Pangit Yun lang ka pangit. kasi. Pwede pala yung adjust fixation ganyan pala kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako Ganyan pala yung adjust fixation lang yung pinahiyan nyo ko sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao. At sa pamilya ko, Ayan na. Norman Mangusin. Ito, magandang ano to ni Sir Ralph Kalinisan. Ayan na. Bukod dyan mga kababayan, ito si Kulaong. Sasalita na siya, Lahat umiiyak. ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakumit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Like po tayo, ako mga unang kababayan. nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiyan nyo ko sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito, na kesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. tanga ka. Huwag kang Iyak. tanga Wala, ka. pero nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang, pinahiyain niyo ko buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir, kaya, sir, baho mo. Baho mo. Dinami-dami ko kayo. Nakakpas mo ka. Ayan na, umiyak na siya mga kababayan. No? At bukod dyan, ayan na po siya mga kababayan, yung kanyang mugshot. Oh, ayan na siya. May mugshot na siya mga kababayan. Araw-araw sipag lang. Nakulong na naman. Nakulong ka nga noon. Kulong na naman ngayon. Ang pangit ng salubong ng bagong taon sa'yo, Norman. At, sorry mga kababayan, kung nakita ninyo ang mugshot niya ay ganyan, hindi po, nagkakamali kayo. Mas matindi yung nakuha ko. Ha?
Eto, nakita nyo naka-mugshot siya. Eto. Panoorin ninyo ang nakuha ko. Eto mga kababayan. Wait lang ah. Kalbo na siya. Kinalbo na siya, mga kababayan. Mas matindi yung nakuha ko. Kalbo na siya. Ginupitan na. Pangit kasi ng buhok. Kimpi dili yun. Mukha namang kabayo. Ginupitan na siya. Oh. Ayan mga kababayan, ang bagong mukha ni Norman Gusgusin. Ginupit na siya. Di ba? Kita nyo kanina yung mugshot niya. Araw-araw sipag lang. Ngayon, ito na yung tsura niya. Kalbo na siya. Ginupit na siya. Bakit kinalbo? Isisilya elektrika na ba siya? Kinalbo na po siya. Nag-live yan kanina, Kent. Oo, mamirihan. Nakalbo. Yung dating mukhang ulikba, ngayon mukhang tanasak. Yan. Kawawang Norman. Kawawang Norman. Kalbo. Diba? Kita nyo mga kababayan. Mas matindi. Mamamatay na nga siya eh. Tingnan mo, nagsuot pa ng saklay. Ano ba yung sablay ba ang tawag dyan? Kita nyo yan? Putang ina, kulaong. Diyos ko, sa'yo kulaong. Araw-araw sipag lang. Ano daw to? Moonlightning as food guru. Nakakaawa yan na itong food guru ninyo. Swindler. Yung swindler na nag-moonlightning as food guru. Nakakaawa na. Wala na maipos eh. Kung ano-ano na lang. Pustahan tayo po sa 25 sa humanitarian ko, hindi niya ipopost yan. Hindi niya ipopost yan. Kasi nga naman, makikita ng taong bayan na ba, panay pala pagtulong ang ginagawa ni Francis ni FLM eh. Diba? Humanitarian daw niya sa 25. Uy. Kanor. 24 pa lang ngayon, aresto ka na. Wala ka ng humanitarian, Kanor. Iniwan ka na. Di ba may kasama siya na namimigay ng pera na maraming gasolinahan sa Mindoro ba yun? Sa Leyte? Pumunta to ng Mindoro nung nakaraan. Tapos may kasama siyang si Alex, ano ba yun? Alex ba pangalan nun, mga kababayan? Yung kasama niya kanina kumain. Ayun, iniwan na siya. Pati si Casper. Asaan na si Casper, mga kababayan? Nawala na si Casper. Ito si Attorney Edobihis Bataan. Batalan, kilala bilang Dong, attorney na nasa linya. Alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Kita nyo mga kababayan, habang kumakain, pinusasan. Habang kumakain, pinusasan. Habang kumakain, hindi pa tapos ang salad. Nagyabang pa. Huwag kang maniwala sa ganyan-ganyan. Takot lang yan sa akin. Maya-maya ang sinerve. Warrant. Kumakain, hindi natapos ang salad kasi pinusasan. Attorney. Attorney. Mangusin talaga, animal. Niiyak. Ayun na siya, mga kababayan, Ang lungkot ng buhay ni Norman. Ang lungkot. Pinirba ng warrant to. Hinatid naman, mamirian. Hinatid naman yung steak niya.
Oo. Si Sir Ralph Kalinisan pala tong nag-ano eh. The Arrest of Mangusin. Hinatid naman. Oo. Ito po, video po ito ni Napolcom Kalinisan. Diba? Ito. Nag-serve ng warrant. Ayan. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Diba? Ikaw po ba si Norman Gusgusin po? Oh! Ako yan! Umorder ng steak. Kinatid naman yung steak. Di ba bago dumating mga kababayan yung babae nagbitbit? Ayan o. May babaeng lalabas dyan eh. Ayan, yung steak yung bitbit niya. Ayan o. Inabot niya. Ayan. Oh, umalis siya. I-serve lang po namin yung warrant. Isi-serve ang warrant. Oh, parang digong 2.2. Imasriha siya ngayon, di ba? Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Oh. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Oh, ayan. Si Ralph, si Ralph Kalinisan yan ng Napolcom. Pinatamaan niya. Ayan, di ba? Atakihin ka daw, kupal ka. Oh, Ralph Kalinisan ng Napolcom. Patay. Sabi nga ni Ralph Kalinisan ng Napolcom, okay. Okay daw. Oh. Nininame drop na yung pangalan niya. Alam niyo ito si FLM, akala mo ka-powerful na taong hindi naman naliligo. 'Di ba? Akala mo naman ay kayaman-yaman ba ang puta? Ang sabi ba naman niya, lahat daw ng nakikita niya ay sa kanya. Pumunta siya ng norte. Nakakita lang ng speedboat, sabi niya oh. Yan, yung na speedboat na yan, dalawa sa akin yan. Yung puti. Utang ina mga kababayan. Ito ang hindi ko makalimutan kay Norman Mangusin talaga mga kababayan. Kasi naging vlogger ako noon. Binababoy ko talaga. Ako ang nagbansag niya ng kulaong. Ha? Kasi kabayo na nakakulong. Kaya kulaong. Mukhang kabayo. Ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, miyembro po ako ng United Talino Warriors noon. Kami nila Boss Mike, ni Takero, ni Attorney Aboy ng DICT. Ayan, kasama namin yan. Si Yulin Marcos, 'di ba? Sa mga baka nakakalimutan niyo mga kababayan, no, hindi niyo lubos akalain, isa po ako diyan sa bumiran niyan. At ang mga vloggers niya noon, ito si Macmac Pablo, si Papa Trix, sino pa? Marami yan, si The Kings, ito si Ninyo Barsaga. Naging supporter din niya yan kasi nabudol nga niya. Tapos meron pa yan siyang kapatid-kapatid na si Mirian Victory Faustino, yung nanay-nanay ni Tony Fowler, yung nagmumura din, yung puro gold, may pinamana daw na kondo. Now which is yung kondo na yon mga kababayan ay nakausap ko yung may-ari. Yung kondo na yon, ang nagmamay-ari ay isang OFW, European citizen na dating OFW doon na nanirahan sa Europe. Meron siyang kondo sa Eastwood. Sa Eastwood na yan, para kay FLM yon. Kasi nabudol nga siya. Pero ang ginawa, si Mary Ann Faustino ang nagpatira kay Tony Fowler sa kondo na yon. 'Di ba? Ang sabi, ipamana daw. Nagulat-gulat si Tony Fowler, umalis siya doon kasi hindi pala yon kay Mary Ann. Which is sa sponsor ni FLM yun. 'Di ba? Tapos buko doon mga kababayan, yung bahay niya saan ba yun? Sa Batangas ba yun? Yung may resort? Hindi din sa kanya yun. Pinaupahan niya lang yun. Nabudol, na-scam pa yung may-ari noon. 'Di ba? Hinamon pa ako niyan, nag-away kami. Yung binira ko si Tony Fowler, yun yung time na ginawaan siya ng ilong na nakiusap sa akin yung kapatid niya na si Milk nang sabi, Kuya Ken, huwag ka munang bumira kay ate kasi kakagawa lang sa ilong baka ma-stress. Tapos binantaan ako nung nanay-nanay niya na si Mary Ann Faustino Victory na ang sabi, ipabugbog daw ako sa Santa Mesa. Sabi ko, subukan mong pumasok sa baluarte ko sa Santa Mesa kung makalabas ka pa ditong
hindi ka magpilay. Binantaan ako niyan. Tapos doon na nag-umpisa. Nilabas ko yung sikreto ni Mary Ann. Lahat ng nag-invest, di ba may investment niyan si Mary Ann na pinatulpo siya? Sa nilabas ko, sabi ko, naku, wag kayo maniwala. Saan kayo nakakita na yung 1 million yun, mga nganak ng 100,000? Tapos nagulat ka mga kababayan, ayun na, hindi na niya nabayaran yung mga nag-i-invest niya. Ang dami nun, may taga Tondo, taga Balik-Balik, taga Santa Ana, lahat yun taga Metro Manila. Nagalit na, pinatulpo na siya. Ayun, pinatawag sa tulpo yan mga kababayan. Pinatawag sa tulpo si Mary Ann Faustino. Ito po yun mga kababayan. Ito yun ito po. Ito siya, si Inay Mary Ann Faustino Victory. Ito po yan mga kababayan. Wait Get lang diverse sources of supply, find real factory prices, and enjoy guaranteed on-time delivery. Join millions, including May ads lang po mga kababayan. Who trust Wise to get paid from abroad. Download the Wise app today. Hello ulit sa inyo mga anakis. Muli ito ang inyong Ayan. inay. Ayan si Nestor. Yes. Ngayon, ang bago nating iba-vlog ay kung saan namamahinga at pugad ni inay. Watch out for our house tour. Ipapakita natin ang bawat sulok, lungga. House tour ka pang si scammer kang hayop ka. Tapos binalita na bagok daw yan namatay. Yan, laki ng natakbo niyan, 40 million din, mahigit 50 million mga kababayan na scam niya sa Santa Mesa, sa Sampaloc. Basta bandang Maynila. Yung mineral water sa swimming pool, yan siya, si Inay Mary Ann. Naging ko yan, nabanatan ko pa si Tony Fowler noon dahil diyan. Pinagtanggol pa ni Tony. Ending si Tony na scam din 1 million kay Rapi Tulfo. Yan yung kapatid-kapatid ni FLM. Nung nakulong si FLM, siya may hawak lahat, sasakyan, alahas, relo, mga titulo ng lupa. Wala naman siyang lupa kasi inupahan lang naman niya yung bahay sa Green Meadows. Paano sila mang-scam Ken? Mamirian, kinonvince niya yung mga taga Santa Mesa, taga Sampaloc, basta taga Maynila na mag-invest yung 1 million mo, mga anak ng 100,000 every month. 1 million, mga anak 100,000. Tapos dumami na yung investment, nawala siya bigla, ang sabi namatay. Tapos pinatulpo. Ako ang nagbisto nun. Ay, wag kayong magulog dyan, hindi kayo mababayaran yan. Bangko nga, magkano lang tubo. Tapos kayo, naniwala kayo dyan. Yun po yun mga kababayan.